Magandang gabi, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Wilma. As of our latest, huling nakitang sentro niyan sa layong 480 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar o kaya naman sa layong 390 kilometers silangan ng east ng Borongan City, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour near the center at gasanas pong umaabot sa 55 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, may kabagalan pa rin ang kanyang movement west-southwestward at 15 kilometers per hour. At dahil nga po nasa lower limit pa rin ito ng tropical depression category, ay makikita nga po natin na hindi pa ganoon ka-compact yung mga kaulapan, yung malalakas na pagulan malapit sa sentro ng bagyo. So kung mapapansin natin, nasa dagat pa yung sentro, nasa silangang bahagi ng Eastern Visayas, pero as early as now ay nakakaranas na o nararanasan na yung mga malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Visayas, ilang bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi din ng Mindanao, partikular po sa northern portion ng Mindanao. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha. Kaya't nag-advise po tayo o nag-issue po tayo ng weather advisory para po sa heavy rainfall outlook at maya-maya lamang po ay tatalakayin po natin yung ating weather advisory. Meanwhile, yung track na ipinalabas po natin as of 11 p.m., makikita nga po natin na west-southwestward pa rin ang kanyang movement in the next 24 to 48 hours generally. Ibig sabihin, posible ang landfall scenario po nito either dito sa Eastern Visayas o kaya naman ay sa Dinagat Islands. So sa pagitan ng mga lugar na yan, ang ating landfall scenario na nakikita, possible by Friday evening o kaya naman ay Saturday morning. Patuloy natin pinagpe-prepare ang ating mga kababayan doon. At again, hindi lang po yung landfall yung ating kailangang paghandaan dahil yung mga pag-ulan na dala nito ay very significant, yung heavy rainfall at nananatiling mataas ho yung mga banta ng pagbaha. So makikita nga po natin that upon making landfall, magta-traverse ito sa Visayan Island. Dito po sa from Eastern Samar to Eastern Visayas to Central Visayas, and then it will exit the Visayan Island dito pa sa Western Visayas. Then mag-emerge po siya sa Sulusi by Sunday ng gabi. Then itatraverse din ho nito ang northern portion ng Palawan hanggang sa makalabas po ng ating area of responsibility. So kung mapapansin po natin, isa sa mga nakikita po natin critical na kondisyon o yung scenario nito is dahil mabagal nga po itong bagyo at dala po nito yung mga malalakas na pag-ulan, ibig sabihin nananatiling mataas po yung banta sa ating mga kababayan doon sa mga flash floods, even yung mga landslides sa mga mountainous areas. So, atin pong pinagpe-prepare ang ating mga kababayan, especially sa Southern Luzon, Visayas, at ilang bahagi po ng Mindanao. Kaugnay dyan, signal number 1, nakataas pa rin sa southern portion ng mainland Masbate, sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern and Central portions ng Cebu kasama ng Bantayan at Camotes Islands, sa Bohol at sa Eastern portion ng Negros Occidental. Signal number 1 din ho sa Surigao del Norte, kasama ng Siargao at Bukas-Grande Islands at Tinagat Islands. Signal number 1 din sa Northern portion ng Surigao del Sur, Northern portion ng Agusan del Norte. So, ibig sabihin sa mga nabanggit nating lugar, posible ang minimal to minor threat to life and property. So, posible yung 39 to 61 kilometers per hour na lakas ng hangin na pwede pong maranasan doon in the next 36 hours. So, meron pa po tayong lead time na 36 hours. So, meron pa po tayong time o oras para makapaghanda. Samantala, ito naman yung mga lugar kung saan ay kahit walang signal, pwede pa rin makaranas ng pagbugso-bugso ng hangin dahil po sa amihan. Dito yan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Bataan, Calabarzon, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque, Bicol Region at Visayas. By tomorrow, most of Luzon at Visayas, and by Saturday, most of Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula at maging sa Misamis Occidental. Kaugnay dyan, yun nga po, naka-issue pa rin or in effect pa rin ang ating weather advisory tonight until tomorrow evening. So possible yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at maging sa Samar,
Biliran, Leyte at Southern Leyte. Medyo crucial po ito sa mga nabanggit nating areas dahil nga numerous flooding are likely. Yun po yung ating ine-expect na impact dahil sa halos tuloy-tuloy na inaasahang mga pag-ulan. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Camarines Sur, Masbate, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, maging dito sa Camiguin, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental at maging sa Lanao del Norte. By tomorrow evening until Saturday evening, dumagdag yung ating mga lugar kung saan yung makakaranas ng malakas hanggang sa matinding pagbuhos ng ulan. So, posible nga po yan sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Masbate, Leyte, Cebu, maging sa Negros Occidental. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Camarines Norte, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, dito po sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Guimaras, sa Negros Oriental maging sa Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands at maging sa Surigao del Norte. And on Saturday evening until Sunday evening, ayun nga po, so kung mapapansin natin, in the next 3 days, consistent yung mga pag-ulan na inaasahan natin, significant na malalakas na pag-ulan. 100 to 200 millimeters of rainfall ang inaasahan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan at maging sa Capiz, habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Masbate, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Antique, maging dito sa Occidental Mindoro, Batangas at Laguna. So again, precautionary measures are advised na gawin dito sa mga lugar na ito. So halos malaking bahagi ng Southern Luzon at halos buong Kabisayaan at northern portion ng Mindanao yung affected ng mga matitinding pag-ulan. Kaugnay dyan, ang ating gale warning nakataas pa rin ngayon sa halos buong Northern Luzon, kasama ang Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon, at maging ang Northern at Eastern Seaboard ng Northern Samar. So sa mga nabanggit nating areas, hindi mo na ina-allow o hindi mo na ina-advise na pumalaot ang maliliit na sasakyan pandagat doon dahil magiging delikado pa rin hanggang maalon hanggang sa napakaalon ng kondisyon ng ating karagatan dahil sa epekto ng Northeast Monsoon, maging yung LPA na rin meron na rin epekto somehow dito sa Eastern Visayas. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 5 a.m. in the morning. So patuloy po tayo mag-antabay ng updates ng Pag-asa.